Hi guys! Welcome to my vlog. This is Cecile. I-share ko sa inyo guys yung aking experience nung nagkaroon ako ng anxiety. Sa isang video ko guys na ginawa ko, sinabi ko doon yung ibang mga naramdaman ko nung una akong nagkaroon ng anxiety. Hindi lang siya una, may mga kasunod-sunod pa na umatake yung anxiety ko. So, nagkaroon ako ng second time, third time, many times na umatake sa akin yung anxiety. Meron akong maraming naramdaman physically. Isa na dito yung pagkakaroon ng heart palpitation, pagkakaroon ng shaky hands or panginginig ng kamay, sweating, or yung pag nagbabasa yung kamay ko, pati paa, yan, nagkakaroon ng pagpapawis, dizziness o yung pagkakahilo. Yan guys, one of my, pinaka naramdaman ko na natakot ako, yung nahihilo ako. Meron pa ako guys hanggang ngayon na nararamdaman. Pero yung una akong nagkaroon ng physical symptoms, nung una kong naranasan yung pagkakaroon ng anxiety, yung dizziness na yun, yung una kong naramdaman, yun yung natakot ako. Pero the next, yung following na nangyari sa akin, meron pa rin, pero hindi na ganun katindi yung takot ko. Kasi alam ko na kung ano yung gagawin ko. And then, yung pagkakaroon ng choking, parang na-choke, yung choking sensation na tinatawag nila. And then nausea, yung nasusuka, naduduwal. Ang high blood pressure also can affect pagka meron kang anxiety, at lalo na pag nagpa-panic attack ka. Yung panic attack, pag nagpa-panic attack ka, tumataas din yung blood pressure mo. Kaya nagko-confuse yung doktor din pag minsan yung numbness, yan medyo nakakatakot din yun guys, kasi symptoms din siya ng, alam mo yung may heart attack o stroke, di ba? Headache, yan, unlimited ang headache ko guys. Nung una kong naramdaman yung anxiety, nagkaroon ako ng anxiety noon the first time, meron na akong headache that time. And then the following ganon, may mga headache ako, blurry vision, sensation, yung parang may gumagalaw-galaw sa mga kalamnan, ganyan. Kasi part siya yan guys ng mga anxiety. Hindi lahat nakakaranas ng ganito guys. Kanya-kanya kasi, yung iba mas malala, yung iba mas marami pang physical symptoms. Ito guys, ito yung mga ibang physical symptoms sa akin na naranasan ko, pero marami pa guys akong naranasan. Yung pagkakaroon ko guys ng high blood pressure, yun yung pag nagpa-panic attack ako. Actually na hospital na ako pag ganon, pag tumataas na, kasi medyo parang feeling ko lumalaki yung ulo ko. Tapos yung iba nagkakaroon ng mga sa tenga, meron din, affected din ng tenga. Yung face, yung mukha natin, parang nagnanamb. Yung iba, feeling mo may masakit dito sa area na dito, left side, right side, ganyan. Tapos minsan, pati mata, yan, gumagalaw-galaw siya ng kusa pag nanginginig ka. Tapos, umiinit din yung katawan mo, na lumalamig yung kamay at paa mo. Yun yung ibang mga physical symptoms na naramdaman ko. Actually guys, yung pumunta ako nun sa hospital, itong, I think last year, yung sa akin nun, medyo, alam ko na yung gagawin ko, pero nagpa-check up ako. Actually, pinauwi din ako after few hours nung kumalma na ako Kasi hindi rin alam ng doktor kung ano yung ibibigay sa'yo talaga. Kasi yung hilo, pwedeng bibigyan ka ng betahistine, I should say. Pwedeng bibigyan ka ng anti-vertigo, ganun, baka may vertigo ka. Pero part yan din ng pag meron kang anxiety and depression, lalo na may mga trauma. Yung iba guys, nagkakaroon ng DP, depersonalization. I-discuss ko yan sa ibang video ko guys. Marami kang mararanasang mga ganun. Pero yung sa akin guys, sa totoo lang pagka nakakaranas ako, pag umaatake sa akin ulit, parang bumabalik ako sa back to zero ako, na parang feeling ko newbie ako. Feeling ko first time kong naranasan yon. Kaya medyo ngayon, parang dapat knowledgeable ka na, dapat meron kang idea sa mga gagawin mo. Kailangan guys, sa mga kapwa ko dyan na may mga anxiety and depression, mag-join kayo sa mga Facebook group or sa mga group na may mga anxiety din, para ma-encourage kayo na
tulungan ninyo yung sarili ninyo, ano yung mga ibang mga gagawin nyo para matulungan nyo yung sarili nyo. Kasi, alam nyo guys, kahit na pumunta tayo sa doktor, no, pumunta tayo sa doktor, magpa-check up tayo, okay, nakita yung result, negative lahat, clear lahat. And then, one doctor will say, pumunta ka sa psychologist, kailangan mo ng ganito. Totoo yun guys, kailangan talaga natin yung mga ganon na, kasi it's, ang anxiety and depression it's actually a mental illness. That's considered mental illness. Pero nagmamanifest siya sa katawan natin kaya nagkakaroon tayo ng physical symptoms. Kaya may simptomas tayo ng anxiety and depression. Simptomas yun guys kasi nanggagaling yan sa isip natin, 'di ba? Yung natatakot tayo, nanenervyos tayo, nagkakaroon tayo ng panic. Yan ang gagaling lahat yan sa isip natin guys. Alam nyo guys, nagdi-discuss ako sa inyong ganito, parang napakadali sa akin, pero yung pinagdaanan ko guys, believe me, yung pinagdaanan ko talaga matindi. Actually, ginawa ko lahat. Minsan sinasabi, magdasal kayo, parang biniblame yung pananampalataya mo, which is hindi. Kasi nanggagaling siya sa may pinanghuhugutan siya guys. Ang anxiety kasi may pinanghuhugutan siya. May pinanggagalingan siya, yung super deep yung pinanggagalingan niya, maaring sa family nyo, or may mga trauma kayo from your past, and then sa kasalukuyan, nakakaranas kayo ng mga kalungkutan, nakakaranas kayo ng mga problema sa buhay, or something, and then yung iba, kusa siyang dumarating guys hindi mo siya inaasahan. Na even rich people, mahirap man o mayaman na tao, nakakaranas yan guys. Kahit pa yung mga sikat na artista, sikat na mga business owner, nakakaranas din sila ng ganito. Kaya lang hindi lang siya napapublish kasi yung iba nahihiya. Tsaka it's their privacy to, diba? Pero ako guys, ginagawa ko tong video na ito para ma-share ko sa inyo, sa mga kababayan natin o sa iba na alam din nila or maging aware sa kung ano yung nararamdaman. Kasi hindi kayo guys nag-iisa sa mga nangyayari ngayon sa inyo. Nung ako ay nakakaranas ng ganyan, hanggang ngayon guys, meron pa rin akong mga simptomas, nakakaranas pa rin ako, pero medyo mas aware na ako ngayon. Hindi na ako ganun katindi. Minsan nagiging weak din ako sa totoo lang guys, pero lumalaban ako kasi nandyan na yan Pero hindi mo siya pwedeng pigilan ng isa-isa. Okay, masakit yung ulo ko, pigilan mo yung sakit ng ulo. Okay, nanginginig ako, pigilan mo. Ang pag-cure kasi guys ng anxiety and depression, one package yan guys. Hindi mo siya pwedeng isa-isahin. So, hindi mo siya pwedeng isa-isahin na gamutin. Okay, yung meron akong numbness, kailangan mawala na siya to agad, no? Ang anxiety, psychologically, dapat siya, tawag dito, heal ka dapat. So, sa isip mo, dapat nagagamot siya. So, ikaw guys, ikaw mismo rin makakatulong ng sarili mo kung ano yung mga dapat mong gawin, kung ano yung mga dapat mong gamitin para maiwasan or maging aware ka sa pagkakaroon ng anxiety and depression. Nandyan na guys, it's part of our life, but we're lucky also kasi na-experience natin yan. Walang sino mang makakaintindi yan guys, kundi yung mga taong naka-experience na katulad namin. So, nagpapasalamat ako guys sa panonood nyo ng aking video, and I hope guys na makashare ulit ako ng video and manood kayo ng aking YouTube channel. Maraming salamat and I'll see you guys again. Bye!